Pagkarating niya doon sa pwesto, kung saan niya nasalubong si Makmak, saksing buhay siya dito. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na naroon yung nanay ni Makmak, nakatitig sa kanya at inaantay siyang dumaan. Habang naglalakad siya papalapit, nagdadalawang isip siya kung itutuloy niya yon kasi hindi talaga siya inaalisan ng titig. At nung medyo malapit na siya, naglakad na rin papunta sa direksyon niya yung nanay ni Makmak. Kumusta po kayo? Meron po ba kayong kailangan? Biglang tumigil yung nanay ni Makmak sa paglalakad. Dahan-dahan niyang binuka yung bibig niya. Halos manlisik yung mata ni Lito sa nakita niya kasi umabot hanggang leeg yung buka ng bibig. Kitang-kita din niya yung paglabas ng dila nun. Iba ang itsura. Meron itong patulis na para bang isang karayom. Umiikot din yung mata hanggang sa hindi na makita yung kulay itim doon. May kailangan po ba kayo? Uuwi na po kasi ako eh. Nag-aantay po yung magulang ko sa bahay. Biglang tinaas nung nanay ni Makmak yung dalawa niyang kamay. Susunggaban na dapat si Lito nang biglang, Lito! Lito! Oh, malapit nang magdilim ah. Bakit nandito ka pa? May hirapan ka niyan sa pag-akyat sa bundok. Ano po kasi Manong eh. Merong dito. Asa na yun? Delikado dito. Halika na. Ihahatid na kita sa itaas. Kamusta naman ang trabaho mo? Maayos naman ba? Mabait yung may-ari, ano? Opo. Mabait naman po yung may-ari. Dinagdagan niya nga po yung binigay niyang pera sa akin ngayon eh. Kasi nalaman niya daw po yung sitwasyon ko sa bahay. Kayo po ba yung nagkwento sa kanya? Medyo napag-usapan lang naman namin sandali. Nga pala, meron akong dalang mga butil dito. Pwede mong itanim sa likod ng bahay nyo. Mabilis lang kung tumubo yan. Pwede nyong pagkunan ng pagkain pag nagkataon. Kapag walang-wala talaga. Hala Manong, maraming salamat po talaga. Alam niyo po ba, yung mga nakukuha ko pong pera na binibigay po sa akin sa trabaho, tinatabi ko po yung sobra. Kasi gusto ko po talagang magkaroon ng taniman sa likod ng bahay namin. Tapos bibili din po ako ng mga materyales para po makagawa ng kulungan ng hayop. Kahit manok lang po, masayang-masaya na po ako. Ay, kita mo nga naman tong bata na to, oh. Nakakatuwa ka talaga. Para kang yung anak ko eh. Ganyan-ganyan yon. Ano po? Meron po kayong anak, Manong? Asa na po siya? Pwede ko po ba siyang maging kaibigan? Magiging mabait po ko. Wala po kasi kong kaibigan eh. Meron man, si Makmak, saka si Taba. Kahit lagi po nila akong inaaway, kaibigan pa rin po ang turing ko sa kanila. Kasi kahit papano, pinapansin po nila ako. Kahit nakakasakit po sila, ayos lang po yun. Batang to, pinapaiyak mo ko eh. Napakapalad talaga ng mga magulang mo sa'yo. Napakabuti mo.
Sayang hindi mo na naabutan yung anak ko. Siguradong magiging mabuting magkaibigan kayong dalawa kapag nagkataon. Bakit po, Manong? Ano po bang nangyari sa anak mo? Asan po siya? Oh, ayan na, Lito. Yan ata yung mga magulang mo. Sinalubong ka na. Sige na, Lito. Sa susunod na lang tayo magkwentuhan. Oh, alagaan mo yung pananim, ha? Saka, kapag nakakaramdam ka ng pagbabago sa'yo, sa katawan mo, magiging mabuti ka pa ding bata. Huwag kang magbabago. Opo, Lolo. Ay, ayos lang po ba? Lolo na lang po ang tawag ko sa inyo. Ayos lang po yun. Maraming salamat po, Lolo. Bukas po, dadaan ako sa inyo sa palengke. Pagkatapos ko pong magtrabaho. O sige, aantayin kita. Mag-iingat kayo. At dahil meron pang kaunting liwanag ng mga oras na ito, kaagad pumunta si Lito sa likuran ng bahay nila para subukang itanim yung mga ibinigay na butil sa kanya. Nagpaturo siya sa nanay at tatay niya kasi hindi pa siya marunong ng ganong gawain. Tuwang-tuwa naman yung bata na to kasi eto talaga yung pangarap niya. Kitang-kita na nangingilid yung luha niya sa mata habang nagtatanim at wala ring tigil ang pagngiti niya. Nanay, tatay, pagtagal po, palakihin natin yung taniman. Tapos maglagay tayo ng mga manok. Kapag marami na po tayong pera, sana din po, makapag-alaga din po tayo ng baboy. Masaya po yun, no? Kasi, meron na po kayong aasikasuhin. Kapag nagtatrabaho po ako sa umaga, hindi na po kayo tatamarin. Sana din po magkaroon din tayo ng aso, no? Para meron po tayong tagapagbantay dito sa bahay. Ang saya-saya po nun. Lumipas pa ang isang oras. Hindi pa rin umaalis si Lito doon sa likod ng bahay nila. Walang sawa niyang tinititigan yung mga pananim doon. Yung mga magulang niya naman, pumasok na sa loob ng bahay para makapaghanda ng hapagkainan. Maya-maya pa, biglang nagbago yung simoy ng hangin sa paligid. Napansin kaagad yon ni Lito kasi matalas ang pang-amoy niya. Malansa saka amoy na bubulok na laman. Bigla nang bumigat yung pakiramdam niya. Tapos, yung aura ng paligid, parang ang dilim-dilim. Hindi man niya nakikita pero alam niya sa sarili niya na merong nakatingin sa kanya sa malayo. Nagtataka din si Lito kasi umiinit yung pakiramdam niya sa loob ng katawan. At kusang sumasara yung kamao niya. Nanginginig din yon nang dahil sa gigil. Bigla din tumalas yung pakiramdam ni Lito. Isang kanto ang layo sa kanya. Nararamdaman niyang merong bumibuelo at susungdaban siya. Sa hindi namang malamang dahilan, bigla na lang siyang napapasok sa loob ng bahay niya. Sa utak ni Lito, Anong nangyari? Bakit ganun? Bakit ganun yung pakiramdam ko? Parang tumapang ako ah. Pag ganun tatakbo ko kagad eh. Parang di ko natatakot. Ang weirdo. Pero ayos lang.
makakain na nga. Meron pa ako trabaho bukas. Unang beses naranasan ni Lito na mahirapan sa pagtulog sa bahay nila. Hindi nawawala sa kanya yung pakiramdam na merong nagbabadyang panganib para sa kanila. Maging yung mga magulang niya, pagising-gising din. Hindi naman nila maipaliwanag kung bakit ganon. Alam pa rin ni Lito sa sarili niya na merong tao sa labas ng bahay. Malayo ang distansya nito na tila ba pinag-aaralan yung buong lugar. Kinabukasan naman ng araw na yon, doon pa din sa may bandang paanan ng bundok, nakita niyang nakaupo si Makmak. Pagkakita sa kanya, kaagad siyang binati nun. Oy! Lito! Kamusta ka na? Sabay na tayong pumasok sa trabaho. Ayos ka lang ba ngayon? Ayos lang naman ako, Makmak. Teka, may kailangan ka ba sa akin? Parang iba ka ngayon Ha? Wala naman. Napag-isip-isip ko lang na medyo hindi maganda yung pagkakaibigan natin kaya sinusubukan kong makipag-ayos sa'yo ngayon. Gusto ko din sanang mangingi ng tawad sa mga nagawa ko. Pasensya ka na, Lito, ha? Ganun ba? Ayos lang yun, Makmak. Lahat naman ng tao nagbabago eh. Walang problema. Saka hindi naman kita tinuring na kaaway. Palagi kitang tinitignan na kaibigan kahit ganun. Kasi kahit papano, nagbibigay ka ng oras para sa akin eh. Malaking bagay na yun. Wala kasi talaga akong kaibigan eh. Wala kaming kapitbahay doon sa taas ng bundok. Ayos naman pala eh. Simula ngayon, ako na ang kaibigan mo. Paminsan pwede din akong pumunta sa bahay nyo. O ikaw din. Pwede kang pumunta sa bahay namin para makilala mo yung magulang ko. Oo nga pala, yung nanay mo, Makmak. Bakit parang galit siya sa akin? Tapos kakaiba talaga siya kahapon eh. Dito din yun. Dito sa paanan ng bundok. Nakita ko siya. Lalapitan niya dapat ako. Nakanganga. Tapos yung dila niya may patusok. May sakit ba yun? Bigla akong tinawag ni Manong, yung taga-palengke. Pagbalik ko ng tingin sa nanay mo, wala na siya. Ganun ba, Lito? Wala yun. Ano ko ba? Wala yun. May sakit lang yung nanay ko kaya siya ganun. Wag mo masyadong intindihin. Mabait yun, wag ka magalala. Mas maganda siguro, pumunta ka sa bahay. Para makapag-usap kayo, di ba? Masarap din kaya magluto ang nanay ko. Siguradong magugustuhan mo yon. Akala ko kasi galit siya sa akin eh. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Pero sige, maganda yan. Gusto ko ding pumunta sa inyo eh. Kapag wala tayo masyadong gagawin, punta tayo. Sama natin si Taba. Yung isa pang nagtatrabaho. Lito! Oy! Ay! May kasama ka pala. Papasok na ba kayo sa trabaho? Sige na, Lito. Mauuna na ako sa'yo. Hindi ko gusto yung hangin sa paligid eh. Ha? Bakit tama? Hulo? Ano pong nangyari doon, Lolo? Bakit po biglang umalis? Siyempre. Pinagalitan ko ba naman yan nung nakaraan nung sinaktan ka eh. Teka, ikaw, Lito, mag-iingat ka. Huwag ka masyadong magtitiwala ng mabilis. Ayos lang naman kung pala kaibigan ka. Pero, mag-iingat ka pa din.
Mamaya aantayin kita. Ihahatid kita pa uwi uli sa bahay nyo. Saka, meron akong ibibigay sa'yo. Talaga po, Lolo? Sige po. Maraming salamat po. Pagkatapos ko po ng trabaho, didiretso na po ako kaagad sa inyo. Sige po papasok na po ako. Kita na lang po tayo mamaya. Bago naman tuluyang makarating si Lito doon sa lugar, merong sadyang bumangga sa kanya. Pero, imbis na siya ang tumalsik, hindi. Tumilapon at tumama sa karton yung bumangga. Pagkakita niya doon, si Taba pala yun. Oy, ayos ka lang ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita nakita. Nagmamadali kasi ako Baka pagalitan ako ng may-ari. Sige una na ako sa'yo. Huh? Bakit ganun yun? Aray ko. Bakit ang tigas ng katawan? Saka ang lakas. Ako pa yung tumalsik. Kanina ko pa inaantay na dumaan yun Aray ko. Sakit ng ulo ko. Di bale. Babawi ako sa'yo mamaya. Habang nagtatrabaho, talagang sinasadya ni Taba na banggain si Lito para malaglag yung dala niya. Pero wala. Hindi naaapektuhan si Lito. Si Taba pa ang nasasaktan sa ginagawa niya. Meron ding pagkakataon na inuutakan niya si Lito para buhatin yung parte ng trabaho niya. Wala namang problema yon kay Lito. Ni isang reklamo, wala kang maririnig sa kanya. Hindi ka rin makakakita ng kahit kaunting pagod. Ano ba tong tao na to? Si Lito ba to? Anong nangyayari sa kanya? Parang sobrang sipag. Saka ang lakas. Ang lakas ng pangangatawan. Sige, alam ko na. Patong-patong tong mga bote na nandito. Tutulak na lang kita para magalit sa'yo yung may-ari. Sige, dalian mo maglakad. Daan na dito. Ayan na. Isa, dalawa. Hadlo! Naiwasan ni Lito yung tulak ni Taba. Dire-diretso naman si Taba doon sa patong-patong na mga bote. Nabasag ang lahat ng iyon. At ang pinakamasaklap, natapunan din yung iba pang mga gamit. Nakita din yon ng may-ari. Yung aktwal na pagsubok ng tulak ni Taba kay Lito. Nako! Ano bang ginagawa mo? Kung gusto mong makipaglaro, wag sa oras ng trabaho. Tignan mo na. Ang laking pira na malulugi sa ginawa mo. Kapabayaan mong tao ka. Sige na. Sige na. Umalis ka na lang. Wag mo nang bayadan yan. Sige na. Alis. Dali. Wag ka nang babalik dito, ha? Ikaw, Leto. Ayos ka lang ba? Buti nakaelag ka. Ako. Ang daming liligpitin. Lugi ka na nga. Magliligpit pa. Ayos lang po yan, Manong. Tulong-tulong na lang po tayo sa pagliligpit para matapos po natin kaagad. O sige, ligpitin mo na to. O yung iba dyan, dito muna. Ito muna ang unahin nyo. Baka mamaya makadisgrasya pa yan kapag natapakan Wag po kayo mag-alala, Manong. Kami na pong bahala ng kaibigan kong si Lito dito. Kayang-kaya po to. Mamaya lang, malinis na to. Di ba, Lito?
Opo, tama po si Makmak. O sige, kayo nang bahala dyan ha. Uy, Lito. Pasensya ka na kanina ha. Bigla akong umalis. Mamaya ba may gagawin ka? Tara, punta tayo sa bahay. Paglulutuin ko na lang si nanay para matikman mo yung luto niya. Gusto ko din sana Makmak eh. Kaso pagtapos ng trabaho, pupunta ako kaagad kay Lolo. Ihahatid niya kasi ako sa bahay eh. Saka meron daw siyang ibibigay sa akin. Istorbo talaga. Ha? Anong istorbo? Bakit? Wala. Ayos lang yon, Lito. Marami pa namang susunod na araw eh. Walang problema. Mag-iingat kayo mamaya ah. Sa susunod na lang tayo pumunta ng bahay. Pagtapos ng trabaho, nag-aantay na si Lolo sa labas. Hala, kanina pa po ba kayo dito? Pasensya na po kayo kung natagalan po ako. Ano po yan? Bakit meron po kayong tinatago sa likod nyo? Diba? Ang sabi ko naman sa'yo, meron akong sorpresa. Eto isang tuta. Ikaw nang bahalang magpangalan sa kanya. Hala! Lolo! Kakasabi ko lang po kahapon sa bahay na gusto ko po magkaroon ng aso. Ang ganda po ng kulay. Kulay puti pa. Puti na lang po ang itatawag ko sa kanya, Lolo. Matutuwa po si nanay at tatay nito kapag nakita nila. Maraming salamat po, Lolo. Kamusta naman ang trabaho mo ngayon? Kamusta ang pakiramdam? Hindi ka ba napagod? Hindi naman po, Lo. Ang lakas-lakas ko nga po eh. Saka, hindi ko din po alam kung bakit ganun. Yung mga hindi ko kayang buhatin nung nakaraan, nabubuhat ko na po ngayon. Tapos, tumalas din po ng sobra yung pakiramdam ko. Ay, ganun ba? Paano ka naman nagtatrabaho? Tumutulong ka ba sa iba? Opo naman, Lolo. Kapag nahihirapan po sila, tumutulong ako. Alam ko po kasi yung pakiramdam ng nahihirapan eh. Ganun ba? Mabuti kung ganon. Hindi nga ako nagkamali. Po? Saan po kayo hindi nagkamali, Lolo? Ha? Wala. Tara na. Baka lumalim na ang gabi. May hirapan tayo. Ihahatid na kita sa bahay. Kinabukasan naman ng araw na yon, bago umalis ng bahay si Lito. Puti, dito ka lang muna Bantayan mo ang nanay at tatay. Babalik din ako kaagad at magdadala ako ng pagkain. Diyan ka muna Alis na ako. Lito! Uy, eto pala yung bahay mo? Maganda naman pala eh. Sabay na tayong pumasok. Makmak, paano mo nalaman yung bahay ko? Saka, bakit umakyat ka pa dito? Ang layo ng nilakad mo Siyempre, gano'n naman talaga. Kailangan kong makilala yung bagong kaibigan ko. Kailangan alam ko kung saan siya nakatira. Nga pala, mamaya pagtapos ng trabaho, magluluto si nanay. Punta ka Ayan ako na unang nagyaya sa'yo. Hindi ka na pwedeng tumanggi. O sige, alang problema. Gusto ko din naman talagang pumunta sa inyo Makikilala ko na din yung mga magulang mo. Pagsapit ng hapon, matapos nilang magtrabaho, naglalakad na sila papunta sa bahay nila Makmak. Medyo nagtataka si Lito kasi nasa loob sila ng gubat.
Makmak, sa loob pala ng gubat yung bahay nyo? Mahirap din pala yung dinadaanan mo papunta sa kapauwi. Malayo pa ba? Baka mahirapan kasi ako sa paglabas eh. Hindi, malapit na Lito. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo mamaya. Ihahatid kita pa uwi. Kung makakalabas ka pa. Ano yun, Makmak? Ano yung huli mong sinabi? Ang sabi ko, ihahatid na lang kita mamaya palabas. Para hindi ka maligaw. Maya-maya pa. Naramdaman ni Lito yung aura ng panganib ng kapareho nung nakaraang gabi. Pero sa oras na ito, sobrang lapit na sa kanya ng elemento. Lito, naniniwala ka ba talaga sa akin? Na gusto kitang maging kaibigan? Papatawa ka ba? Pasensya ka na ha. Napag-utusan lang ako. Relax lang mga kaninuno. A-upload din natin kaagad ang huling yugto ng Batang Kargador. Kaya abangan. Ang tanong para sa video na ito, sino kaya ang nagbigay ng mutya? At ano kaya ang mangyayari kay Lito? Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Shoutout pala para sa comment ni Adla Pabilo, Luxus White Knight. At syempre, sa comment ni Shelo Yummy na talaga namang tumatak sa akin nung nabasa ko. Maraming salamat kaninuno sa pagbabahagi ng iyong karanasan ng buhay. Na-appreciate ko talaga. Maraming taong matututo sa iyong komento. Yun lamang. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye! Maraming salamat sa mga comments na ito.